certificate of registration lang, i-add doon yung freelancing business mo. May iba naman additional certificate of registration siya. So, depende kay BIR RTO. Pero, ganun din siya. Kailangan mong i-register para meron ka ding resibo sa freelancing business mo. Since separate naman sila ng activities, magkaiba naman sila, di ba? Question from John. Currently, I am working for a company and I am doing side job as a freelancer. I have a client that asks for a receipt. What is the process if you're currently working and doing side gigs at the same time? So ayun, may naghihingi na client mo ng resibo, di ba? So I assume ang mga freelancing gig mo is local, ang clients mo dito sa atin. Yes, pag local clients talaga, yan usually manghingi sila ng resibo sa atin. And para magkaroon ka ng official receipt, BIR official receipt, is first kailangan mo muna mag-register sa BIR. So since may employment ka, ang registration mo is mixed income earner. And then yung compliance mo is as a mixed income earner din. And then ayun, pwede ka nang makapag-issue ng resibo sa mga clients. Question, bakit po naka 8%? Sorry, di ko mag-get. So iba tax ng employee sa office sa mga freelancer. Ang freelancer kasi meron option to use the 8% income tax rate option. Nag-start to sa train law kasabay din ng adjustment sa tax, di ba? So if you are employed, meron ding adjustment sa'yo noon. Sa mga employed naman, walang option. Basta ang ginagamit sa atin sa pag-employed tayo ng employer is graduated income tax option. So, magkaiba talaga. Pero sa freelancer, ayun nga, isang option si 8%. Pero available din, pwede rin na gamitin ni freelancer si graduated. Pero syempre, kay 8% na dahil mostly doon, mas nagkakaroon ng tax savings. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.